Isa sa pinakamalaking maling akala tungkol sa mga introvert ay nahihirapan silang makisama sa mga tao dahil hindi nila gusto ang mga ito. Pero sa katotohanan, maraming introvert ang nasisiyahan sa mga makabuluhang pag-uusap, matitibay na pagkakaibigan at malalim na emosyonal na koneksyon. Ang kaibahan lang ay mas pinahahalagahan nila ang kalidad kaysa sa dami. Madalas silang maglaan ng malaking enerhiya sa mga relasyong pinipili nilang panatilihin. Dahil dito kadalasang maingat ang mga introvert sa pagpili kung sino ang kanilang pinagkakatiwalaan. Nagmamasid muna sila bago magsalita, maingat silang nakikinig, napapansin nila ang mga detalye na hindi napapansin ng iba. Ngunit sa kabila ng mga strengths na ito, maaari pa rin silang mapadpad sa mga relasyon sa mga taong mukhang kahanga-hanga sa simula, ngunit unti-unting nagiging nakakasama habang tumatagal. Ang mahirap na bahagi ay hindi lahat ng mga mapanganib na tao ay mukhang mapanganib. Sa katunayan, ang ilan sa mga pinakanakakapagod, mapanlinlang at mga taong emosyonal na nakakaubos ng enerhiya ay tila napakabait sa unang tingin. Palangiti sila, palaging handang tumulong, mukhang maalaga at sumusuporta. Maaari pang ang ilarawan sila ng mga tao sa paligid bilang napakabuting tao. Ngunit mapanlinlang ang mga anyo. Para sa isang introvert, ang pinakamalaking banta ay kadalasang hindi yung mga lantad na kaaway, hindi yung mga mukhang mababait na tao na tahimik na umuubos ng iyong emosyonal na enerhiya, lumalabag sa mga hangganan o lumilikha ng mga hindi malusog na pagdepende. Maaring hindi agad halata ang kanilang pag-uugali. Minsan ay inaabot pa ng buwan o taon bago mapagtanto kung ano ang tunay na nangyayari. Ang magandang balita, kapag nauunawaan mo na ang mga uri ng personalidad na ito, mas nagiging mahusay ka sa pagprotekta sa iyong kapayapaan ng isip, kumpiyansa at emosyonal na kalusugan. Tara tuklasin natin ang 8 uri ng tao na mukhang mabuti, ngunit maaaring makasama pala o mapanganib para sa isang introvert. Number 1. Madaldal na hindi marunong makinig. Sa una, mukhang napakapalakaibigan ng taong ito. Masigla siya, puno ng sigla, at laging sabik makipag-usap. Mainit siyang bumabati, naaalala ang mga kung ano-anong detalye, at tila hindi nauubusan ng mga sasabihin. Para sa maraming introvert, maaaring nakagaan ito sa simula. Pinapanatili ng taong ito yung takbo ng usapan, inaalis sa mga nakakailang nakatahimikan at nagdadala ng enerhiya sa mga social na sitwasyon. Ngunit kapag mas matagal mo na siyang nakasama, may mapapansin kang paulit-ulit na pattern. Laging umiikot ang bawat pag-uusap sa kanya. Maririnig mo ang tungkol sa kanyang araw, mga problema, opinyon, karanasan at mga tagumpay. Ngunit kapag sinubukan mong magbahagi ng isang makabuluhang bagay, mabilis na bumabalik ang atensyon sa kanya. Maaring isang buong oras kang makikinig sa kanyang mga kwento bago mo mapagtanto na hindi man lang niya tinanong kung kamusta ka. O mas masahol pa, nagtanong nga siya, ngunit hindi naman talaga nakinig sa iyong sagot. Karaniwang pinahalagahan ng mga introvert ang mga pag-uusap dahil nakikita nila ito bilang pagkakataon para sa tunay na koneksyon. Hindi sila madalas interesado sa pakikipag-usap para lang mapuno ang katahimikan. Gusto nila ng makabuluhang palitan ng mga ideya at damdamin. Ngunit ginagawang one-way na pakikinig lang ng mga madaldal na tao ang bawat interaksyon. Sa paglipas ng panahon, nagdudulot ito ng emosyonal na pagkapagod. Nagsisimula kang makaramdam na para kang tagapakinig lang kaysa kaibigan. Tagapakinig lang sa halip na kalahok. Ang pinakanakainis na bahagi ay kadalasang hindi nila iniisip na may mali sa kanilang ginagawa. Madalas ay hindi nila namamalayan kung gaano kalaking espasyo ang sinasakop nila sa bawat usapan. Ngunit anuman ang kanilang intensyon, pareho pa rin ang resulta. Umaalis ang introvert sa bawat pag-uusap na may pakiramdam na hindi siya nakita, hindi siya narinig, at emosyonal na pagod. Ang isang malusog na relasyon ay may kapwa-interes at pag-aalala. Kung may isang taong patuloy na tumatanggap ng iyong atensyon ngunit hindi nagbibigay ng kanya, ang kawalan ng balanse ay magiging mapaminsala kalaunan.
Number 2, matulungin na laging nasa kontrol. Kaunti lang ang mas mabuti kaysa sa isang matulunging mapangkontrol. Palagi silang handang tumulong. Kailangan mo ng payo, nariyan sila. Kailangan mo ng gabay, marami silang suhestyon. Kailangan mo ng suporta, nakagawa na sila ng plano para sa'yo. Sa simula, tila isa silang biyaya. Maraming introvert ang nagpapahalaga sa praktikal na tulong dahil madalas nilang pinag-iisipan ng mabuti ang kanilang mga desisyon. Ang pagkakaroon ng isang taong handang tumulong ay maaaring magbigay ng kapanatagan. Ngunit unti-unting lumilitaw ang ilang banayad na mga senyales. Nauuna na ang kanilang tulong bago mo pa ito hilingin. Nagiging inaasahan ang kanilang mga mungkahi. Nagiging pressure ang kanilang mga payo. At bigla na lang parang kailangan ng iyong mga desisyon ang kanilang pag-aproba. Madalas naniniwala ang mga ganitong tao na alam nila kung ano ang pinakamabuti para sa lahat ng tao sa kanilang paligid. Bagamat maaaring maganda ang kanilang intensyon, unti-unti nilang inaangkin ang kontrol sa mga desisyong dapat ay ikaw ang gumagawa. Sinasabi nila kung anong trabaho ang dapat mong piliin, kung sino ang dapat mong ligawan, paano mo dapat gugulin ang iyong oras, at kung anong mga choices ang dapat mong gawin. Kapag hindi ka sumang-ayon, maaari silang madismaya, mainis o magtampo. Dahil maraming introvert ang hindi mahilig sa alitan, lalo itong nagiging mapanganib. Sa halip na makipagtalo, maaari nilang silang sumunod sa gusto ng taong yon. Paunti-unti, nawawalan sila ng tiwala sa sarili nilang paghuhusga. Nagsisimula nilang pagdudahan ang kanilang sarili. Mas umaasa sila sa pagpapatunay mula sa iba. Ang nagsimula bilang suporta ay tahimik na nagiging pagdepende. Ang tunay na pagtulong ay nagbibigay kapangyarihan sa tao na mag-isip at kumilos ng mag-isa. Ang kontrol na nakatago sa likod ng kabaitan ay lumilikha ng pagdepende at pagkapit. At anumang relasyon na nagpapahina sa iyong kumpiyansa sa halip na magpalakas nito ay dapat bigyang pansin ng mabuti. Number 3, energy vampire. Lahat tayo ay nakatagpo na ng taong nag-iiwan sa atin ng matinding pagkapagod. Hindi pisikal na pagkapagod, kundi emosyonal na pagkapagod. Bihirang magmukhang mapanganib ang mga energy vampire sa simula. Sa katunayan, madalas silang mukhang mahina, nahihirapan o nangangailangan ng suporta. Lahat ng usapan ay umiikot sa mga problema. Bawat interaksyon ay tila isang krisis. Lahat ng sitwasyon ay parang agarang usapin at bawat linggo ay may bago na namang emotional emergency. Dahil madalas na mahusay makinig ang mga introvert, natural nilang naaakit ang mga ganitong tao. Komportable ang iba na magbukas ng kanilang damdamin sa kanila. Nararamdaman nilang empatiya, pasensya at pag-unawa. Sa kasamaang palad, may ilang tao na nagiging labis na umaasa sa mga katangiang ito. Sinisimula ng mga energy vampire na tratuhin ng mga introvert bilang tambakan ng kanilang emosyonal na mga pasanin. Maraming oras ang ginugugol sa pakikinig sa mga reklamo, pagbibigay ng katiyakan, pag-aalok ng suporta, at pagtulong sa paglutas ng mga problema. Ngunit kahit anong gawin mo, tila hindi natatapos ang siklo. Paulit-ulit na bumabalik ang parehong mga problema. Paulit-ulit na naririnig ang parehong reklamo at patuloy na napapasa sa iyo ang parehong emosyonal na bigat. Ang dahilan kung bakit mapanganib ang relasyong ito ay dahil malalim ang pagmamalasakit ng mga introvert sa ibang tao. Tunay nilang nais tumulong. Kaya patuloy silang nagbibigay ng emosyonal na enerhiya kahit ubos na ang sarili nilang reserba. Sa kalaunan, nagsisimula silang makaramdam na tila sila ang responsable sa emosyonal na kalagayan ng ibang tao. Dinadala nila ang mga pasaning hindi naman talaga kanila. Ang malasakit ay isang napakagandang strength, ngunit ang malasakit na walang hangganan ay maaaring maging bitag. Maaari kang magmalasakit sa isang tao nang hindi mo kailangang akuin ang buong emosyonal na mundo niya. Number 4, kaakit-akit na manipulator. Madalas na ito ang paborito ng lahat. May karisma siya, may kumpiyansa, palakaibigan, at nakakatawa. Alam niya kung paano ipadama sa mga tao na espesyal sila. Ilang minuto pa lang mula nang magkakilala kayo, parang matagal na kayong magkaibigan.
Para sa mga introvert na karaniwang matagal bago magtiwala, maaaring maging kapanapanabik at nakakaginhawa ang ganitong uri ng koneksyon. Ang problema ay hindi lahat ng karisma ay tunay. Minsan ginagamit ito ng ilang tao bilang kasangkapan. Napakahusay umunawa ng psychology ng mga tao ang mga kaakit-akit na manipulator. Alam nila kung paano mabilis makuha ang tiwala ng iba. Alam nila kung paano pababain ang depensa ng mga tao. Alam nila kung alin mga papuri ang lumilikha ng emosyonal na koneksyon. At alam nila kung paano maging mahalagang bahagi ng buhay ng isang tao. Sa simula napaka-supportive niya, ngunit kalaunan may mapapansin kang nakakabahalang bagay. Madalas nang lumalabas ang kanyang kabaitan kapag may kailangan siya. Ang kanyang pagiging mapagbigay ay may kapalit na inaasahan. Nagiging may kondisyon ang kanyang pagmamahal o pagpapahalaga. Nagsisimulang magmukhang transaksyonal ang relasyon. Maaaring gumamit ang manipulator ng pangungonsensya, banayad na pressure, emosyonal na impluensya o maingat na piniling mga salita upang maimpluensyahan ang iyong mga desisyon. Dahil malalim na pinahalagahan ng mga introvert ang katapatan at tiwala, maaari nilang hindi pansinin ang mga warning signs ng napakatagal. Inaakala nilang mabuti ang intensyon ng iba. Binibigyan nila ng pagkakataon at pagdududa ang mga tao. Sa kasamaang palad, madalas na umaasa ang mga manipulator sa kabutihang loob na yon. Ang mga pinakamapanganib na manipulator ay bihirang magmukhang nakakatakot. Madalas mukha silang mapagkakatiwalaan. At yun mismo ang dahilan kung bakit sila mapanganib. Number 5. Taong hindi gumagalang sa mga hangganan. May mga taong tunay na naniniwala na ang pagiging malapit ay nangangahulugan na walang limitasyon ang pag-access sa iyo. Palagi silang tumatawag, palaging nagte-text, palaging humihingi ng atensyon, at palaging umaasa ng mga agarang tugon. Kapag hindi ka agad sumagot, nagtatampo sila. Kapag kailangan mo ng oras para sa sarili mo, dinadamdam nila ito. Kapag nagtatakda ka ng hangganan, parang sila pa ang nasasaktan. Para sa mga introvert, maaaring maging napakabigat nito. Hindi tulad ng maraming extrovert. Ang mga introvert ay muling nagkakaroon ng lakas sa pamamagitan ng pag-iisa. Ang oras na mag-isa ay hindi luho. Ito ay pangangailangan. Ito ay paraan ng pagbangon. Ito ang paraan nila upang maibalik ang kanilang mental at emosyonal na enerhiya. Ngunit ang isang taong hindi gumagalang sa mga hangganan ay tumatanggi na kilalanin ang pangangailangang ito. Tinitignan nila ang espasyo na yon bilang pagtanggi, ang privacy bilang pagtatago, at ang kasarinlan bilang paglayo. Bunga nito, paulit-ulit nilang nilalampasan ang mga limitasyong dapat sana'y iginagalang, at nagsisimulang makaramdam ng pagkakasala ang introvert dahil lang sa pangangailangan niya na mapag-isa. Napipilitan siyang laging maging available. Unti-unti niyang isinasakripisyo ang sariling kapakanan upang hindi ma-disappoint ang ibang tao. Sa paglipas ng panahon, nabubuo ang sama ng loob. Hindi dahil ayaw niya sa taong yon, kundi dahil hindi na niya nararamdaman ang kalayaan. Ang malusog na relasyon ay gumagalang sa pangangailangan ng bawat isa. Ang hindi naman malusog na relasyon ay humihingi ng walang tigil na pag-access. Ang sino mang patuloy na binabaliwala ang iyong mga hangganan, gaano man sila kabuti tignan, ay lumilikha ng relasyong nakabatay sa pag-aangkin at hindi sa respeto. Number 6. Competitive na kaibigan. Maaring magtago ang kompetisyon sa likod ng isang ngiti. Mukhang sumusuporta ang kaibigang ito. Binabati ka niya sa iyong mga tagumpay. Pinasisigla ka niya, at least sa unang tingin. Ngunit somehow, ang bawat tagumpay mo ay nagiging paghahambing. Halimbawa, nakakuha ka ng promotion. Agad niyang ikikwento ang mas malaki niyang tagumpay. O kaya, naabot mo ang isang personal na layunin. Ipapaliwanag niya kung paano siya nakagawa ng mas kahangahangang bagay. O nagbahagi ka ng magandang balita at somehow naibabalik niya ang atensyon sa kanyang sarili. Nahihirapan siya na ipagdiwang ang tagumpay ng iba nang hindi ito ikinukumpara sa sarili niyang tagumpay.
Para sa mga introvert, maaari itong maging nakakapanghina ng loob. Maraming introvert ang hindi naman naghahangad ng sentro ng atensyon. Kapag nagbabahagi sila ng mga personal na tagumpay, madalas ay dahil pinagkakatiwalaan nila ang taong kausap nila. Hindi sila naghahanap ng paghanga. Nagbabahagi lang sila ng isang bagay na mahalaga sa kanila. Ngunit ginagawang paligsahan ng mga ganitong kaibigan ang mga sandaling yon, na sa kalaunan, tumitigil ang introvert sa pagbubukas ng damdamin. Hindi dahil hindi siya proud, kundi dahil hindi nakasiyasiya ang pagbabahagi. Nakakapagod na ito. Ang tunay na kaibigan ay nais kang magtagumpay. Ang competitive na kaibigan naman ay nais na matiyak na mas matagumpay siya kaysa sayo. Maaaring maliit ang pagkakaibang yon sa simula, ngunit sa paglipas ng panahon, maaari nitong lubusang baguhin ang kalikasan ng isang relasyon. Number 7. Kolektor ng mga tsismis. Ang taong ito ay laging may impormasyon. Alam niya ang mga sikreto ng lahat, ang mga pagkakamali ng lahat, at ang lahat ng drama. Sa simula, mukhang nakakaaliw siya. Pinapasaya niya ang mga usapan. Palagi siyang may kwento. Ngunit sa ilalim ng aliw na yon, ay may seryosong problema. Ginagawang social currency ng mga ganitong tao ang mga pribadong impormasyon. Habang mas marami siyang nalalamang sikreto, mas makapangyarihan ang pakiramdam niya. Madalas na nagiging target ang mga introvert dahil mahusay silang makinig. Inaakala ng mga ganitong tao na dahil tahimik ka, interesado ka. Dahil nakikinig ka, nakikilahok ka. Kalaunan nagsisimula siyang magtanong ng mga personal na bagay, humuhukay ng mga detalye, hinihikayat kang magbunyag ng impormasyon at naghahanap ng mga bagay na maaari niyang itabi para magamit sa hinaharap. Nagiging malinaw ang panganib kapag tinanong mo ang iyong sarili ng isang simpleng tanong. Kung ikinikwento niya sa akin ang mga sikreto ng iba, ano kaya ang ginagawa niya sa mga sikreto ko? Pinoprotektahan ng mga mapagkakatiwalaang tao ang mga impormasyon. Kinakalat naman ito ng mga kolektor ng tsismis. Kahit mukhang hindi sila nakakapinsala, ang ugali nilang gawing libangan ang mga personal na bagay ay ginagawa silang mapanganib na kasama. Ang taong hindi marunong mag-ingat ng tiwala ng iba ay malamang na mahirapan ding pangalagaan ang sayo. At number 8, yung taong pinaparamdam sayo na mali yung pagiging ikaw. Maaaring ito ang pinakanakakapinsalang uri dahil inaatake nito ang isang mahalagang bahagi ng iyong pagkatao. Palagi ka nilang pinipilit magbago, maging mas maingay ka, mas palakaibigan, mas palabas, mas laging available, at mas maging katulad nila. Sinasabi nila ang mga bagay gaya ng, bakit ang tahimik mo? Kailangan mong lumabas ng mas madalas. Tigilan mo ang pagiging boring. Magsalita ka pa. Masyado kang nag-iisip. Maaring mukhang walang mali siya ang mga komentong ito kung paisa-isa lang. Ngunit kung paulit-ulit mo itong naririnig sa loob ng maraming buwan o taon, lumilikha ito ng makapangyarihang mensahe. At ang mensaheng yon ay hindi sapat ang natural mong pagkatao. Maraming introvert ang lumalaki na paulit-ulit itong naririnig mula sa mga kaklase, sa bahay, katrabaho, kamag-anak at maging mga kaibigan. Unti-unti, nagsisimula silang maniwala na may mali sa kanila. Kaya pinipilit nilang ilagay ang sarili sa mga sitwasyong nakakaubos sa kanilang enerhiya. Tinatago nila ang kanilang likas na kagustuhan. Nagkukunwari silang nasisiyahan sa mga bagay na hindi naman nila gusto. Lahat ng ito dahil may nagpakumbinsi sa kanila na ang pagiging introvert ay isang kapintasan. Ngunit ang pagiging introvert ay hindi kapintasan. Isa lamang itong naiibang paraan ng pakikisalamuha sa mundo. Madalas na nagdadala ang mga introvert ng mga napakahalagang katangian sa mga relasyon. Katapatan, pagiging maalalahanin, pagkamalikhain, pagiging mapagmasid, empatiya, at lalim ng pag-unawa. Ang sino mang patuloy na nagpaparamdam sa iyo na kulang ka dahil sa mga katangiang ito ay hindi tumutulong sa iyong umunlad. Tinuturuan ka lang nilang tanggihan ang iyong sarili. At maaari itong magdulot ng mga sugat
na magtatagal ng maraming taon. Hindi ka pipilitin ng mga tamang tao na maging ibang tao. Pahahalagahan nila kung sino ka man ngayon. Isa sa pinakamahalagang kasanayan sa buhay ay ang pag-unawa na ang pagiging magiliw at pagiging tunay na mabuti ay hindi laging magkapareho. Maaaring mukhang palakaibigan ng isang tao, ngunit nakakapinsala pa rin. Maaaring ngumiti siya habang binabaliwala ang iyong mga hangganan. Maaaring tumulong siya habang naghahangad ng kontrol. At maaaring magmukhang maalaga habang unti-unti niyang inuubos ang iyong emosyonal na enerhiya. Para sa mga introvert, mahalagang maprotektahan ang kanilang panloob na kapayapaan. Dahil mahalaga ang kanilang social energy, bawat relasyon ay may mas malaking epekto. Ang mga taong kasama mo ay maaaring magpalakas ng iyong kumpiyansa o unti-unting sumira nito. Bigyang pansin kung ano ang nararamdaman mo pagkatapos makisalamuha sa iba. Naramdaman mo bang iginalang ka? Naunawaan ka ba? Pinapalakas ba ang loob mo? Komportable ka bang maging sarili mo? O nakakaramdam ka ng pagod, pressure, pagkakasala, hindi napansin, o emosyonal na pagkaubos? Madalas na inilalantad lang yung mga damdamin ang mga katotohanang itinatago ng mga anyo. Ang pinakamalusog na mga relasyon ay hindi yung pinakamalakas, pinakakapanapanabik o pinakadramatiko. Sila ang mga relasyong nagbibigay daan sa iyo na makapagpahinga, kung saan iginagalang ang iyong mga hangganan, kung saan tinatanggap ang iyong personalidad, kung saan hindi palaging inuubos ang iyong enerhiya, at higit sa lahat kung saan hindi mo kailangang humingi ng paumanhin dahil lang sa pagiging ikaw. Sapagkat ang mga taong karapat-dapat manatili sa iyong buhay ay hindi susubukang baguhin ang iyong likas na pagkatao. Sa halip, pahahalagahan nila ito. Shoutout sa mga nanood nang hinahanap ka ng isang tao pero ayaw niya aminin. Shoutout kay Norma Parinya. Sabi niya, magandang topic mo sir. Hindi lang naiintindihan ng mga tao kung bakit ang mga introvert ay hindi naman mahirap kausap. Basta maging prangka lang sila, tiyak na maganda ang magiging connection namin sa kanila. Galing mo talaga sir, kakaiba at malalim talaga ang mga introvert. God bless you sir. Sabi naman ni Marie Delight Worker, hi po Sir AP, good evening. Napakaganda po ng paliwanag nyo. At iisa lang ang masasabi ko, ayaw aminin dahil sa takot sa rejections. Salamat po Sir AP at God bless us all. At ayon naman kay Renante Damgo, nice ang paliwanag nyo Sir AP kasi totoo yan lahat na sinasabi nyo. At shoutout din kay Fermin Olitan, Annalyn Granada, Edita Miyamoto, Ramlat, Glenn Adversario, Pax Tumulak, Jola Short Video, Mario Alipit, Emma Villanueva, at kay Cathy. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time.